Napapatunahan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang 85 pesos na dagdag sa arawang minimum na sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Tataas ang minimum wage mula 695 hanggang 780 pesos at mahigit 1.1 milyon na manggagawa ang inasahang makikinabang. Ipapatupad ang dagdag sahod sa dalawang bahagi kung saan 60 pesos ang epektibo sa July 19 at karagdagang 25 pesos sa January 2027. Magkakaroon din ng bagong minimum na sahod ang ilang manggagawa sa agrikultura at maliliit na establishmento sa NCR. Sa kabilang dako ay inanunsyo na ng Department of Labor and Employment ang dagdag na 85 pesos na daily wages sa mga manggagawa sa National Capital Region. Ito'y matapos i-finalize ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board at ng DOLE ang bagong Regional Wage Order para sa NCR. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, ang hakbang na ito ay ayon sa tagubilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na itaas ang sweldo ng mga manggagawang Pilipino. Aabot sa mahigit 1.1 million minimum wage workers sa NCR ang makikinabang sa nasabing increase. Magiging epektibo ang first phase ng wage increase sa July 19, 2026 sa halagang 60 pesos habang sa January 2027 naman magiging epektibo ang second phase nito na 25 pesos increase. Samantala, inihayag ng Kilosang Mayo 1 na hindi sapat ang dagdag sahod at naninindigang kailangan pa rin ang mas mataas na living wage para sa mga manggagawa. Sa ibang balita, kasunod ng kamakailang karahasan sa paaralan na kinasasangkutan ng mga estudyante, nananawagan ang Department of Education o DepEd ng pondo sa Department of Budget and Management o DBM para sa karagdagang security guards sa mga pampublikong paaralan. Inamin ni Education Secretary Sonny Angara ang kakulangan sa mga security guard dahil mayroon lamang 200 nakatalagang security guard sa 48,000 paaralan sa buong bansa. Habang may ilang paaralan din ang nangangailangan ng higit pa sa isang security guard. Dagdag pa ni Angara, kailangang dagdagan ng bilang ng plantilla items o permanenteng posisyon bilang hakbang ng pagpapatupad ng mahigpit na seguridad. Samantala, ilang lokal na pamahalaan at pribadong sektor na rin ang namahagi ng CCTV at iba pang kagamitan upang mas palakasin ang seguridad sa mga paaralan. Naka-full alert naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa low pressure area at habagat na nagdudulot ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Ayon sa DSWD, nakapwesto na ang mga relief goods at iba pang kagamitan sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng sama ng panahon. Mahigit 5.55 billion pesos ang halaga ng family food packs. Iba pang relief items at standby funds ang nakahandang gamitin sa oras ng pangangailangan. Sinabi rin ng ahensya nagpapatuloy ang kanilang repacking ng mga food packs sa iba't ibang bodega sa buong bansa. Pinayuhan naman ang publiko na makipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan para sa mga opisyal na abiso kaugnay ng lagay ng panahon. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.